So yun mga kabayan, nandito pala tayo ngayon sa gilid ng dagat ng Greenland. So kung napapansin nyo sa likod ko mga kabayan, sobrang daming mga yelo. So yung mga yelo na yan mga kabayan ay napadpad lang yan dito sa may Nuuk. So itong lugar na to ay sa Nuuk City ako. So ikutin natin yung camera para makita nyo kung gaano kadami yung mga ice dito. So may mga bahay pa dun sa likod mga kabayan. Yan ay malapit sa airport. Pero yung papunta talaga ng sentro dito mga kabayan. So pumunta na ako dito mga kabayan kasi ito yung first time na nakita ko na gaano kadami yung mga yellow dito banda sa Nuuk. So mayroon namang mga ice sa bandang bahagi ng Greenland. Ito yung sa gitna niya ay 80% talaga yung ice dito. So dito sa Nuuk ay bihirang-bihira lang magkaroon ng ganito kadaming mga ice. So ang sabi nila ay napadpad lang daw itong mga ice dito sa Nuuk. So dinadala lang ng hangin, kung saan yung pabor yung hangin, dinadala siya dito. So bali ito ay magtutunawan na lang ito kasi dito sa Nuuk ngayon ay medyo warm siya kasi nga summer, nasa 5 degrees. Pero pag 5 degrees ay malamig pa rin sa atin yan. Parang giginawin pa rin tayo. Pero ako manipis lang yung jacket ko ngayon mga kabayan. Kasi nga, ang lamig dito ay na-adapt na namin. So mag-iisang taon na din ako dito sa Greenland. Pagka winter dito maabot yung lamig na sa -20. So pag ganitong 5 degrees lang siya, hindi sa negative. So kayang-kaya ko lang yung lamig. So yan yung mga ice ngayon mga kabayan. Bali dati may mga tubig yan dyan. Yung ice pala niyan mga kabayan ay yung ilalim niya, mayroon pa rin siyang ice, hindi siya lumulutang lang sa tubig na nakalutang lang siya. So yung bandang gitna niyan mga kabayan ay nakabaon din siya sa tubig. Kaya yung iceberg na tumama sa Titanic mga kabayan, yung bandang ilalim ng iceberg nun. Kasi kung malaki yun siya mga kabayan, makikita ng kapitan yun eh. So, maliit lang yun siya, pero yung ilalim niya ay matigas. So, ito mga kabayan, susubukan natin to kung gaano katigas itong ice ng Greenland. Kasi kung mapapansin mo sa malayo, parang malambot lang siya. Pero ito, oh, ayan. So, parang bato yan mga kabayan, oh. Ayan, oh. Matigas talaga yan siya mga kabayan. Pero nawasak siya kasi manipis na lang. Pero ang ganyan mga kabayan ay sobrang tigas yan. So, ang dami pa yun doon mga kabayan, oh. So, ngayon pupuntahan natin doon sa unahan para saksihan nyo kung gaano katigas talaga itong ice ng Greenland. Ayan. So, yan, oh. Yan, matigas yan, oh. Ayan. Hindi nga mabasag. So, tingnan mo mga kabayan, oh. Oh. Parang bato yan siya. Kaya pagka tumama ito sa gilid ng barko, ay talagang wasak yung barko. Kaya dito, pagka dumaan yung mga barko lalo na yung mga cruise ship mga kabayan, dumadaan yan dito sa bandang Greenland para lamang magala-gala. Kadalasan yan ay mga tourist, yung mga matatanda na gusto na lang sila maglibang-libang sa natitira nilang buhay. Kasi nga, pag retired ka dito kasi mga kabayan, ay wala ka nang gagawin sa pera mo, kundi ang maggala-gala na lang dito sa bandang Europa. So kadalasan yan yung mga US, mga Europe country na dumadaan sila dito sa Greenland. Minsan isang gabi sila dito, 2 araw. So yan yung mga ice, oh. Sobrang dami dito sa gilid. So dito inaabot yan dito ng tubig kaya nadadala yung ice dito pagka tagtunaw. So yan mga kabayan, oh. Yung sobrang yaman talaga ng Greenland, no, kasi nga yung freezer nila sobrang dami. Ayan sa labas, oh. Natural lang na freezer yan. Talagang hindi ginawa ng tao. Saka sa kalikasan talaga nang galing siya. So pagka ganito sana sa Pilipinas mga kabayan, wala tayong problema sa mga halo-halo, no? So yung Greenland ay binubuo ng 80% na yelo yung lugar nila. So sa bandang gitna nitong Greenland mga kabayan, ay may mga ice talaga itong lugar nila. So ang mga tao dito ay nakatira lang sila dito sa mga gilid ng dagat. Kasi pag sa gilid ng dagat mga kabayan, pagka summer ay wala na siyang ice. Pagka winter naman ay puno ng snow itong buong paligid. Siguro nasa 90% talaga yung lugar nila ay puro puti talaga pagka winter. Kaya sobrang lamig dito kahit ganitong summer ay malamig pa rin dahil sa ice. So yung ibang lugar na nag-i-snow, pag summer yun, mainit din siya. Kasi nga natutunaw na yung mga snow sa summer. So dito yung mga snow natutunaw naman, ang naiiwan naman yung natural talaga na ice ng Greenland. Kasi kung makikita nyo sa mapa mga kabayan, yung Greenland talaga ay napapalibutan yung mapa niya ng halos puti. Kung i-search nyo ang mapa ng Greenland, so medyo madulas yung dadaanan natin. So sa ilalim pala nito mga kabayan, parang mayroon siyang mga yelo na yan, oh. Yung mga seaweeds na yan, mga damo-damo. So yan ata yung kinakain ng mga isda. So isipin nyo mga kabayan, napakayaman nila dito sa mga isda, sa mga shrimp.
kung paano nabubuhay yung mga kon dito mga kabayan, no? Yung isda sa sobrang lamig. So yan yung mga ice, oh. Pukpukin natin ng bato kung gaano katigas ito. Yan, oh. Yan. So sobrang tigas mga kabayan, di ba? So, yan, sobrang tigas. Kaya pagka magnegosyo ka ng halo-halo, pag may ganito ka sa Pilipinas, diretso ka na, crash out mo na lang mga kabayan, halo-halo na. So napakasimple lang. Ito medyo malambot to. Yan, kasi nagtutunawa, nagmi-melt siya. Oh. So yan. So yung mga bahay doon mga kabayan, oh, makukulay din siya. Ayan, so madaming bahay niya doon. Kasi yung population dito sa Nuuk ay nasa 19,000. Ito yung tanging kapital ng Greenland, yung Nuuk City. Kaya dito dumadami na din yung tao. So yun lang mga kabayan, share ko lang sa inyo kung ano yung mga ice dito sa Nuuk City at yung Greenland na mamangha ka nga may mga ice dito kahit summer. So ingat po kayo palagi and God bless po. Don't forget to subscribe and like and hit mo na din yung notification bell mga kabayan para ma-notify ka kung may mga video akong upload. Salamat and God bless po.